si Pia at ito ang tour mismo. Ito ang programang maghahatid sa inyo ng impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay na hindi pa natin masyadong nalalaman. At para sa pilot episode, heto na ang una naming patikim. Akala nyo horror, no? Nandito ako ngayon sa isang lugar sa Calamba kung saan, kung titingnan mo sa malayo, mapapansin mo na ang estrukturang ito ay hagdan-hagdan. At kung pupwesto ka dito sa kinatatayuan ko, malalaman mong ito ang the land of the rising cemetery. Heto ang Lecheria Cemetery, kung saan halos milyon na ang nahihimlay. Ang lecheria ay salitang Espanyol na leche o gatas at ria o kanal. Sino ba namang mag-aakala na ang dating pastulan ngayon ay isa ng libingan? Sa aming pagpunta sa Lecheria Cemetery ay nakilala namin si Sir Jack, ang namamahala dito. Ayon sa kanya, ikatlong henerasyon na siya ng tagapangalaga nito at ginagawa na niya ito ng 9 na taon. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap ay dumating naman ang barangay captain ng Lecheria na si Sir Alex, na nang tumagal ay nakipagkwentuhan na rin. Balak din naman natin na magpalagay dito ng water dispenser doon sa mga makikipaglibing. Meron dyan nahihimatay. Di may tubig na sila. Yeah. Nakikita natin ngayon ang mga batang taga rito mismo sa loob ng Lecheria Cemetery. Ngayon sa nakikita nyo, ang pag-akyat sa mga nichong ito ay tila laro-laro lamang sa kanila na para bang walang iniindang kahit anong panganib. Nandito ako ngayon sa pinakadulong bahagi ng Lecheria kung saan makikita nyo na ang tataas ng mga apartment na ito. Nakikita nyo ngayon ang mga apartment o libingan dito sa Lecheria, luma na at marami. Makikita rin na matataas ito. Ayon kay Sir Jack, bunga raw ito ng dating paglilibing na walang plano para sa estruktura. Nakikita nyo ngayon ang kapilya ng sementeryo na ayon na rin kina Sir Jack at Sir Alex ay may imbakan ng mga buto sa ilalim. Ayon sa kanila, 5 taon lamang ang kontrata sa sementeryo. Subalit kung pagkatapos nito ay walang ibang mapaglibingan o kaya na may walang pera para dito, sa ilalim ng kapilya na lamang inilalagak ang mga buto. Uy, alam mo ba, sabi ni Pia, may mumunta doon sa Lecheria, sabi dito? Dito sa Lecheria? Siyempre, dahil curious kami at interesado, naisip namin na hindi makukompleto ang kwentuhan kung hindi ko itatanong ang kanina pang nasa isip ko. Ang last question lang po namin, pambasag lang. Meron po ba dito white lady? Ayon sa matatanda, kaya nilalampas ka dyan, tataas ang mga balay niya. Kasi ayon sa matatanda, once na nagkaroon ka ng meron ka sa lugar na yun. At dito sa may Rizal Cemetery, dyan nakakaranas akong manak mo talaga. Sa aming pag-uwi ay idinao namin sa aming kaalaman na ang sementeryong ito ay pinagtagning-tagning istorya ng mahabang panahon mula noong 1930s hanggang ngayong panahon ito, na sabi nga nila ay may nababalot pa ring misteryo dito. Ito ang tour mismo at ito ang the land of the rising cemetery. Hindi, matulog na sa Hindi, mas maganda palakasan, hiking. Maligo doon. Uy, teka na! Yan ba yung second segment natin? Ano yun? Ano daw? Ano pa? Eh di ang 1, 2, 3! Wow, sarap, parang sarap mag-hiking. Wala.
ibig sabihin ng Limatic? Ito ang limatic na isang uri ng linta. Para siyang maliit na bulate na naghihintay ng kanyang mabibiktima. Mapapansin na ang limatic ay payat. Subalit kapag nasipsip na nito ang iyong dugo, ay unti-unti itong lulobong. Ang mabisang paraan upang matanggal ang pagkakakapit ng mga lintang ito sa inyong balat ay ang pagbuhos ng isopropyl alcohol. Uy, teka, ano pa bang ginawa niyo doon? Di ba may souvenir? At saka... no picture! Hindi kayo parang inato kayo pagkatapos ng klase. Stress ka ba kasi? Alam mo, kailangan natin itong pagising. Meron tayo ng kape? Ang init-init niya ngayon. Pero ibang kape yun, yung masarap. Ano naman yun? Ano pa? Eh di ang kape, bili pa. Barako ang tawag sa kapeng produkto ng Batangas, kung saan una itong itinanim ng pamilya Makasait noong 1800s sa barangay Pinag-Utong Ulan, Batangas. At sinasabing ito ay variety ng Liberica na matatagpuan sa Brazil. Nandito ako ngayon sa Cafe de Lipa. Ang kape, bukod sa pagkakaroon ng antioxidants, ay nakakabawas ng risk ng diabetes, Parkinson's disease, at nakakabawas ngayon ng asthma attacks at sakit ng ulo. Nandito tayo ngayon sa Cafe de Lipa kung saan i-interviewin natin ang isang regular customer dito, si Cheska, ang psychology student from De La Salita. So, Cheska, paano mo ba na-discover itong Cafe de Lipa? Ito, kasi ito. Okay, ayun. May looks sa coffee. Since nga, pag nagka-coffee time na ng mga coffee teachers, sa doon diretso. Eh ngayon, sabi ng crack ko, since malapit na lang yung school, why not try namin kung cafe, diba? Then after, sabi ko sa mga tropa ko, try nga, tinapos din yung Starbucks na malapit lang din, lagi na rin pinupuntahan, crowded, pinili namin ako sa inyo. Konti lang tao. Ayon sa aming panayam, nagiging tambayan na rin ni Cheska at ng kanyang barkada ang Cafe de Lipa. Unique ang Cafe de Lipa dahil sa ibinibenta nito ang kapeng Barako, sariling asin. Ang dami nating napuntahan at syempre, marami rin tayong natutunan. Pero mas higit sa lahat, nag-enjoy ako na kasama kayo. Ako si Pia at ito ang tour mismo.